Mr. Mateo del Rosario. Umalingaw-ngaw ang pangalang iyon. Sa buong bulwagan at sa pagsabog ng liwanag sa entablado, gumuho ang mundo ni Elena. Hindi maaari. Tila tumigil sa pagtibok ang puso niya at pagkatapos ay kumabog ito sa kanyang dibdib na parang isang ibong nakakulong. Naubos ang hangin sa kanyang mga baga. Hindi siya makahinga. Ang lalaking nakatayo sa entablado, suot ang isang perpektong pagkakatahing suit na sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Ang lalaking hinahangaan ng lahat sa silid na ito bilang ang misteryosong CEO ng Horizon Innovations Inc., ang lalaking nagmamay-ari ng kinabukasan ng kumpanya ng asawa niya. Ang lalaking iyon ay may mukha na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga matang iyon, ang mga labing iyon, ang ngiting iyon na kahit formal at malayo na ngayon, ay ang parehong nangiti na nagbibigay init sa pinakamadilim niyang mga araw. Si Teo. Ang Teo niya, ang kargador na magaspang ang mga palad pero laging maingat sa paghawak sa kanyang kamay. Ang lalaking laging basa sa pawis sa ilalim ng sikat ng araw pero hindi nawawalan ng ngiti. Ang lalaking tinalikuran niya sa gitna ng ulan, ilang taon na ang nakalipas, kasama ang durog niyang puso. Nanginginig ang kupitan ng alak sa kanyang kamay. Ilang sandali lang ang nakalipas, perpekto pa ang lahat. Hinigpitan ni Marco, ang kanyang asawa, ang hawak sa kamay niya at bumulong ito sa kanyang tainga. Ngumiti ka, Ara. Nakatingin sa atin ang lahat. You look perfect tonight. Pinilit ni Ara na ngumiti. Suot niya ang isang mamahaling bestida na pinili ni Marco. Ang buhok niya ay maingat na inayos sa isang mamahaling salon at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na diamante. Regalo nito para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Sa panlabas na anyo, siya ang larawan ng tagumpay, isang maipagmamalaking asawa ng isang matagumpay na engineer. Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa lang siyang palamuti. Pakiramdam niyang hindi siya kabilang sa pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng kumpanya ng kanyang asawa. Ang maniningning na chandelier, ang masayang tawanan ng mga mayayaman, ang tunog ng mga nag-uumpugang kopita. Lahat ay bumubuo ng isang marangyang larawan kung saan hindi siya kailanman naging parte. Napakalayo nito sa simpleng buhay na dati niyang kinagisnan, ang buhay na ibinahagi niya kay Teo. Malapit nang magbigay ng mahalagang anunsyo ang strategic partner natin. Patuloy ni Marco, nagniningning ang mga mata sa ambisyon. Ang Horizon Innovations ang kinabukasan natin, Ara. Kaya maging kaakit-akit ka ngayong gabi. Tumangulang si Ara. Sanay na siya sa mga paalalang tulad nito. Alam niya ang kanyang papel. Lumabas ang MC sa entablado. Puno ng sigla ang boses. At ngayon, hindi na natin patatagalin pa. Malugod nating salubungin ang taong nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang innovation. Ang chairman at CEO ng Horizon Innovations Incorporated, Mr. Mateo del Rosario. Umugong ang malakas na palakpakan. Sumabay sa pagpalakpak sira, nananatili ang pormal na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatuon ang mga mata sa entablado. Interesado siyang makita kung ano ang itsura ng makapangyarihang lalaki na laging bukang bibig ng kanyang asawa. At pagkatapos, lumabas siya. Bawat hakbang niya paakyat sa entablado ay tila isang dagok sa puso ni Ara. Ang pamilyar na tindig, ang paraan ng kanyang paglakad. Nagbago siya. Mas naging formal, mas naging kagalang-galang. Pero si Teo pa rin iyon. Nabitawan niya ang kopitang hawak. Nabuhos ang pulang alak sa mamahaling alpombra. Isang mantsang kasing pula ng sakit na biglang sumabog sa kanyang dibdib. Sa gitna ng malakas na palakpakan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Naglakbay ang mga mata ni Teo sa mga manonood, malamig at propesyonal, hanggang sa huminto ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga paningin.
Wala na ang init ng nakaraan. Wala na ang pagmamahal na minsan niyang nakita sa mga matang iyon. Tanging isang malamig at malawak na espasyo ang namamagitan sa kanila na parang isang bangin. Hindi alam ni Ara kung paano siya nakaalis sa bulwagang iyon. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Isang panaginip na puno ng mga bumubulong na boses at mga nag-aalalang tingin. Ang tanging malinaw sa kanyang alaala ay ang mahigpit na pagkakahawak ni Marco sa kanyang braso. Hila-hila siya palayo sa mga tao. Anong problema mo, Ara? Pinagtitinginan tayo. Mariing bulong ni Marco habang tinatahak nila ang pasilyo palabas. Hindi siya sumagot. Paano niya ipapaliwanag na ang lalaking nasa entablado, ang taong kinabukasan ng kanilang kumpanya, ay ang lalaking winasak niya ang puso para lang mapakasalan ang lalaking humihila sa kanya ngayon? Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatingin lang si Ara sa bintana ng kanilang mamahaling sasakyan. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga makukulay na guhit. Bawat ilaw ay tila isang alaala, isang paalala ng mga panahong mas simple ang lahat. Pagdating nila sa kanilang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision, dire-diretso si Ara sa kanilang silid. Hindi na niya hinubad ang kanyang bestida o tinanggal ang kanyang alahas. Umupo lang siya sa gilid ng kanilang malawak na kama, nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan ng bahay ay mas lalong nagbigay diin sa ingay sa loob ng kanyang isipan. At doon, sa gitna ng karangyaan na ipinagpalit niya sa pag-ibig, bumalik ang lahat. Ang unang alaala ay matamis. Isang maliit at masikip na bookstore sa Recto. Amoy ng mga lumang papel at alikabok. Nandoon sila ni Theo. Pinipili ang mga review books na kailangan niya para sa board exam. Masyadong mahal, Theo. Huwag na, sabi ni Ara. Hinahaplos ang pabalat ng isang makapal na libro. Alam niyang ilang araw na sahod din yun ni Theo bilang kargador. Ngumiti lang si Theo. Ang ngiting kayang pawiin lahat ng kanyang pag-aalala. Kinuha nito ang libro mula sa kanya at dinala sa counter. Walang mahal para sa pangarap mo, Ara. Pinanood niya itong bilangin ang mga luma at gusot na pera mula sa pitaka nito. Bawat piraso ay pinaghirapan nito sa ilalim ng araw. Nang gabing iyon, habang nag-aaral siya sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng binili nitong desk lamp, dinalhan siya ni Theo ng mainit na kape. Umupo ito sa sahig sa tabi niya. Tahimik na pinapanood siya. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Ara ay abot kamay na niya ang lahat ng bituin sa langit. Hindi dahil sa mga libro, kundi dahil sa pagmamahal ng lalaking naniniwala sa kanya, nang higit pa sa paniniwala niya sa sarili. Ngunit ang mga matatamis na alaala ay mabilis na tinabunan ng mga mapapait na alaala. Isang hapon, umuwi si Theo galing sa trabaho, basang-basa sa pawis at halatang pagod. Nagkataong naroroon ang nanay niya, si Aling Nelia. Mula ulo hanggang paa, tiningnan nito si Theo na may pagkasuklam. Nang makaalis si Theo para maghilamos, hinarap siya ng kanyang ina at nagsimula na naman ang litanya nito. Ara anak, buksan mo naman ang mga mata mo, sabi ni Aling Nelia, nanginginig ang boses sa pagpipigil ng galit. Itinuro nito ang direksyon kung saan nagpunta si Theo. Iyan ba ang kinabukasan mo? Isang lalaking amoy araw? Isang lalaking kargador lang? Paano kanya bubuhayin? Sa pag-ibig, hindi nakakain ng pag-ibig, Ara. Napayuko na lang si Ara, hindi makasagot. Araw-araw, ito ang naririnig niya. Mga sermon, mga pagkumpara. Hanggang sa isang araw, dumating si Marco Valencia. Engineer. Galing sa isang kilalang pamilya. Dumating siya sa bahay nila, sakay ng isang bagong kotse, at may dalang mga mamahaling prutas para sa mga magulang niya. Nakapolo shirt siyang plantsadong-plantsado, mabango, magalang magsalita.
Nakita ni Ara kung paano lumiwanag ang mukha ng kanyang ina. Nakita niya kung paano tumango-tango sa pagsang-ayon ang kanyang ama. Sa tabi ni Mark hindi yung si Teo ay tila naging anino, isang paalala ng isang buhay na puno ng hirap at kakulangan. Iyan ang lalaki, Ara. Bulong ni Aling Nelia sa kanya isang gabi. May mararating, may maipagmamalaki. Sigurado ang buhay mo sa kanya. Ang mga salitang yon ay parang lason na unti-unting kumalat sa kanyang isipan. Pinapatay ang lahat ng magagandang pangarap na binuo nila ni Teo. Ang pinakamasakit na alaala ay ang huli. Gabi iyon at malakas ang ulan. Sinadya niya si Teo sa labas ng tinutuluyan nitong maliit na apartment. May problema ba, Ara? Tanong ni Teo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala habang pinapayungan siya nito. Humigpit ang kapit ni Ara sa kanyang bag. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Teo, hindi na pwede. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Anong hindi na pwede? Tayo, sabi niya, umiiwas ng tingin. Pagod na ako, Teo. Pagod na akong mangarap. Pagod na akong umasa. Kailangan ko ng sigurado. Hindi ba ako sigurado para sa'yo, Ara? Tanong ni Teo, basag ang boses. Lahat naman ginagawa ko. Pero hindi sapat. Putol niya. At sa wakas ay tumingin sa mga mata nito. Sorry, Teo. Pero pag-ibig lang ang kaya mong ibigay at hindi sapat iyon. Ang sakit sa mga mata ni Teo nung gabing iyon ay isang imaheng habambuhay na susunog sa kanyang konsensya. Hinayaan niyang mabasa ng ulan si Teo. Hinayaan niyang madurog ang puso nito habang siya ay tumalikod at sumakay sa taxi palayo. Palayo sa pag-ibig. Papunta sa isang kinabukasang sigurado. Sa kasalukuyan, sa loob ng malaki at malamig niyang silid, naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na sinundan pa ng marami. Umiyak siya ng walang tunog para sa lalaking minahal niya, para sa babaeng naging siya, at para sa lahat ng mga pangarap na tinapon niya. Nakamit niya ang buhay na gusto ng kanyang ina. Ang bahay, ang kotse, ang asawang mayaman. Pero bakit pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya ngayon kaysa noong panahong naghahati sila ni Teo sa isang platong kanin? Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Marco. Seryoso ang muka at puno ng tensyon. Nawala na ang nabaong ngiti at kumpiyansang ipinapakita niya sa party kanina. Tumingin ito sa kanya. Hindi man lang pinansin ang kanyang mga luha. Ara, kailangan nating mag-usap. Sabi nito, ang boses ay mababa at nagbababala. Tungkol sa kumpanya at tungkol kay Mateo del Rosario. Pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha at hinarap ang asawa. Ang tensyon sa mukha ni Marco ay parang isang madilim na ulap. Ganap na binubura ang anumang bakas ng maalalahaning asawa na kilala niya. Anong tungkol sa kumpanya? Mahinang tanong ni Ara. Ang boses niya ay paos dahil sa pag-iyak. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, sinenyasan siya nito ng ulo na sumunod. Naglakad ito palabas ng silid at bumaba patungo sa kanilang sala. Sumunod si Ara. Ang bawat hakbang ay tila pabigat ng pabigat na para bang may kung anong bakal na nakakabit sa kanyang mga paa. Ang marangyang bestida na suot niya ay biglang naging parang isang kostyum sa isang trahedya. Sa gitna ng sala, inihagis ni Marco ang isang makapal na folder sa ibabaw ng glass coffee table. Ang malakas na kalabog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malaking bahay, isang tunog na puno ng galit at kabiguan. Umupo si Marco sa sofa, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Tumingin si Ara sa folder, pagkatapos ay sa kanyang asawa. Hindi pa niya kailanman nakita si Marco na ganito. Ang kanyang asawa ay laging kalmado, laging may kontrol sa lahat. Tingnan mo,
Utos ni Marco. Ang boses ay muffled. Dahan-dahang lumapit si Ara at binuksan ang folder. Ang mga pahina ay puno ng mga numero, mga chart at mga graph. Hindi niya naintindihan ang lahat ng yon, pero may isang bagay na malinaw. Ang kulay pula. Napakaraming pulang numero. Mga numerong nasa loob ng parenthesis. Mga linyang pababa sa halip na pataas. Kahit hindi siya isang business expert, alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Pagkalugi. 5 taon, Ara, sabi ni Marco. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay namumula. 5 taon kong itinayo ang kumpanyang yon mula sa wala. Isinugal ko ang lahat. Lahat. Marco, anong nangyari? Isang malaking proyekto. Akala ko, iyon na ang mag-aangat sa atin. Pero nagkamali ako ng kalkula. Masyadong malaki ang ginastos. Masyadong maraming problema. Ngayon, paubos na ang pondo. Ilang buwan na lang, Ara. Ilang buwan na lang at mawawala ang lahat ng ito. Ikinumpas ni Marco ang kanyang kamay. Itinuturo ang lahat sa paligid nila. Ang mamahaling sofa, ang malaking TV, ang buong bahay. Lahat. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito pala ang bigat na dinadala ng kanyang asawa sa likod ng mga ngiti at mamahaling regalo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita para damayan ito, nagsalita muli si Marco. Kaya kailangan natin ang Horizon Innovations, sabi nito. Ang boses ay nagbago, naging mas matigas. Ang merger na yon, iyon lang ang tanging paraan para maligtas tayo. Tumango si Ara. Nagsisimula na niyang maintindihan, pero may isang bahagi ng kwento na hindi pa rin magkakatugma. Pero bakit? Bakit parang gulat na gulat ka kanina nang makita mo si Mateo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Gulat? Hindi ako gulat, Ara. Nagulat ako na ikaw ang nagulat. Napakunot ang noo ni Ara. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni Marco ng diretso sa mata at sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang isang lalaking hindi niya kilala. Matagal ko nang alam kung sino si Mateo del Rosario, Ara. Ilang linggo ko nang alam. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Aalam mo na? At hindi mo sinabi sa akin? Para saan pa? Para magpanik ka? Para umatras ka? Tumayo si Marco. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng inis. Hindi mo ba naiintindihan? Si Mateo del Rosario ay parang isang multo. Walang makalapit sa kanya. Laging ang mga abogado at VPs niya ang humaharap sa lahat. Ang party kanina, ang kauna-unahang pagkakataon na magpapakita siya sa publiko sa loob ng 1 taon. Iyon na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon natin. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Ara. At ang liwanag na yon ay masakit. Ang mamahaling bestida. Ang pagpilit sa kanya na sumama. Ang mga salita ni Marco na maging kaakit-akit ka. Hindi iyon isang paanyaya. Iyon ay isang estratehiya. Ginamit mo ako, sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig sa galit at di makapaniwalang sakit. Inisip mo na kapag nakita niya ako. Inisip ko na baka may matitira pa siyang kahit katiting na damdamin para sa'yo. Sigaw ni Marco. Isang koneksyon, isang pambukas ng pinto. Pero anong ginawa mo? Hinimatay ka sa gitna ng party. Lumapit ito at marahas na hinawakan ang kanyang mga braso. Ang pagkakahawak nito ay hindi na malambing. Ito ay desperado. Ikaw lang ang pag-asa natin, Ara. Naiintindihan mo ba? Ikaw lang. Ang tono nito ay nagbago mula sa paninisi. Naging tila isang pakiusap, ngunit may halong utos. Kailangan mong kausapin siya. Kailangan mong kumbinsihin siya. Umiling si Ara. Sinusubukang kumawala. Hindi ko kaya, Marco. Nakita mo kung paano niya ako tiningnan. Parang hindi niya ako kilala. Kung gayon, gawin mong maalala ka niya. Giit ni Marco, mas lalo pang humigpit ang hawak. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata.
At ang lamig sa mga mata nito ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gawin mong maalala niya ang dati ninyong pagtitinginan. Ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa'yo. Binitawan siya ni Marco. Naiwan si Arang nakatayo sa gitna ng kanilang perpektong sala, nanginginig, habang nararamdaman ang mga pader na unti-unting lumalapit sa kanya, sinasakal siya. Ang kanyang ginintuang hawla ay biglang naging isang bitag na bakal. At ang lalaking pinakasalan niya para sa seguridad ay ang mismong taong nagtutulak sa kanya sa bangin. Kinabukasan, hindi sinag ng araw ang gumising kay Ara, kundi ang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Marco ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa'yo. Pagkatapos ng isang almusal na puno ng tensyon at katahimikan, inabot ni Marco ang cellphone sa kanya. "Tumawag ka na," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may diin na mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. Nakatayo si Marco sa likuran niya habang si Ara ay nakaupo sa kanilang mamahaling sofa. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang bilanggo na binabantayan. Bawat paghinga ni Marco sa kanyang likuran ay nagpapabigat sa hangin. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang hawak ang cellphone. Pakiramdam niya ay hindi ito isang telepono, kundi isang granada na malapit nang sumabog sa kanyang mga kamay. "Anong sasabihin ko?" tanong niya. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. "Humingi ka ng appointment. Sabihin mo, gusto mong makipag-usap. Ganoon lang kasimple," sagot ni Marco. Walang bakas ng simpatya. Pumikit si Ara ng mariin. Kahihiyan. Iyon ang salitang bumalot sa buo niyang pagkatao. Ang kahihiyang tawagan, ang lalaking tinalikuran niya para humingi ng pabor. Pero mas malaki ang takot niya sa lalaking nakatayo sa likod niya. Sa nanginginig na mga daliri, hinanap niya sa internet ang numero ng opisina ng Horizon Innovations. Bawat tunog ng pagring ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. "Horizon Innovations, good morning. How may I help you?" Isang malamig at profesional na boses ng babae ang sumagot. Biglang nawala ang lahat ng inihanda niyang sasabihin. Hello? Pwede ko po bang makausap si Mr. Mateo del Rosario? "May I know who's calling, ma'am?" Nagatubili si Ara. Ang pangalan niya ay parang isang sumpa. "This is Alena Reyes, Valencia." Ang pagbigkas sa apelyido ng kanyang asawa ay parang isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. "And what is this regarding, ma'am?" tanong ng sekretarya. Ang boses ay hindi nagbabago. Walang emosyon. Napatingin si Ara kay Marco na sumenya sa kanya na magpatuloy. It's a personal matter." Ika niya na agad niyang pinagsisihan. "I'm sorry, ma'am, but Mr. Del Rosario doesn't take personal calls during office hours. If this is about a business proposal, you may email it to our corporate office." Pakiramdam ni Ara ay sinampal siya. Ito na ba yon? Isang pader na hindi niya kayang lampasan? "Please," pakiusap ni Ara. Ang boses ay halos maging bulong. "Sabihin mo lang sa kanya." Galing kay Ara, malalaman na niya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Ara ay ibababa na ng sekretarya ang telepono. Ngunit pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, nagsalita itong muli. "Please hold, ma'am." Habang naghihintay, narinig ni Ara ang tibok ng sarili niyang puso sa kanyang mga tainga. Bawat segundo ay isang pagpapahirap. Gusto na niyang ibaba ang telepono at tumakbo. Ngunit nanatili siyang nakaupo, isang estatwa ng kahihiyan sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Marco. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang sekretarya sa linya. Ang boses nito ay kasing lamig pa rin ng dati. "Mr. Del Rosario will see you." Isang maliit na bahagi ng puso ni Ara ang biglang umasa. Ngunit ang sumunod na sinabi ng sekretarya ang dumurog sa anumang pag-asang yon.
He has an opening tomorrow at 10 in the morning. He will see you with your husband. Napatulala si Ara. Kasama ang asawa ko. Yes, ma'am. Shall I confirm the appointment for Mr. and Mrs. Valencia? Hindi na nakapagsalita si Ara. Tumango lang siya kahit alam niyang hindi iyon makikita ng kausap niya. Narinig niyang nagsalita si Marco mula sa kanyang likuran. Ang boses ay puno ng tagumpay. Yes, confirm it. Thank you. Ibinaba ni Marco ang tawag. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngiti ng kasiyahan. Magaling, Ara. Magaling. Hindi kumibo si Ara. Ibinalik niya ang cellphone kay Marco. Ang mga kamay ay nanlalamig. Pakiramdam niya ay hindi lang isang appointment ang nakuha niya. Pakiramdam niya ay naibenta na niya ang kanyang kaluluwa. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone niya. Isang notification ng email galing sa opisina ni Theo. Kinakabahan niya itong binuksan. Walang pagbati, walang anumang personal na salita. Ang tanging nakasulat ay, Subject, Meeting regarding Valencia Corp. Proposal date, August 30, 2025. Time, 10:00 a.m. Venue, Office of the CEO, Horizon Innovations Tower. Ang pangalan niya ay naroon. Kasama ng pangalan ni Marco. Isang business transaction, isang item sa agenda ng isang CEO. Iyon na lang siya ngayon sa mata ni Theo. Ang tanawin mula sa itaas ng Horizon Tower ay dapat sanay nakakabighani. Mula sa kanyang floor-to-ceiling glass window, kitang-kita ni Mateo del Rosario ang buong Metro Manila, isang malawak na dagat ng mga gusali, mga sasakyan na parang mga langgam sa ibaba at ang abalang agos ng buhay. Para sa iba, ito ay simbolo ng kapangyarihan, ng tagumpay. Ngunit para kay Theo, isa lang itong paalala kung gaano na siya kalayo sa dating buhay, kung gaano siya kataas, at kung gaano siya nag-iisa. Kinuha niya ang isang litratong naka-frame sa kanyang malawak na mesa. Ito lang ang tanging personal na bagay sa kanyang opisina na puno ng mga dokumento at modernong sining. Sa litrato, isang mas batang Theo ang nakaakbay sa isang matandang lalaki na may mabait na ngiti. Ang kanyang ama. Naalala niya ang huling pag-uusap nila sa ospital. Ang amoy ng antiseptic, ang mahinang tunog ng mga makina, at ang nanghihinang boses ng kanyang ama. Humanap ka ng babaeng mamahalin ka sa kung sino ka, Theo. Hindi sa kung ano ang mayroon ka, sabi nito. Habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Bago mo pamunuan ang kumpanyang ito, pamunuan mo muna ang sarili mo. Maging simple, alamin mo ang halaga ng bawat sentimo at alamin mo ang tunay na kulay ng mga tao. Iyon ay isang pangako, isang huling habilin. Kaya pagkatapos mamatay ng kanyang ama, isinantabi ni Theo ang kanyang pagiging Del Rosario. Nagtrabaho siya bilang isang simpleng kargador sa isa sa mga warehouse ng sarili nilang kumpanya. Naging si Theo lang siya, ang lalaking nangangarap ng simpleng buhay at totoong pag-ibig. At natagpuan niya yon kay Ara. O iyon ang akala niya. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Marisa? Yes, sir? Mabilis na sagot ng kanyang sekretarya. I need a full financial background check on Valencia Corporation. Everything. I want it on my desk before they arrive. Utos niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Right away, sir. Ibinaba niya ang intercom at muling hinarap ang kanyang computer. Doon, sa kanyang kalendaryo, nakasulat ang mga salitang tila isang sampal sa kanyang pagkatao. 10:00 a.m. Meeting with Mr. Marco Valencia and Mrs. Elena Reyes Valencia. Elena Reyes Valencia. Ang pangalang yon ay parang isang lason, isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Naalala niya ang huling pag-uusap nila sa ilalim ng ulan. Ang sakit sa bawat salitang binitawan nito. Sorry, Theo, pero pag-ibig lang ang kaya mong ibigay at hindi sapat iyon.
hindi sapat. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa kanya na bumalik sa pagiging Mateo del Rosario. Ang mga salitang iyon ang nagpatigas sa kanyang puso. Pinatunayan ni Ara ang pinakamalaking takot ng kanyang ama, na ang mga tao ay naaaakit sa yaman, hindi sa pagkatao. Kaya ngayon, habang papalapit ang oras ng kanilang pagkikita, tinanong niya ang sarili. Nagbago na kaya si Ara? May pagsisisi ba talaga sa mga mata nito noong gabi ng party? O isa lang itong desperadong asawa na handang gawin ang lahat para sa pera ng kanyang asawa? Pag-aalinlangan. Iyon ang bumalot sa kanya. Isang malamig at mapait na pag-aalinlangan. Hindi. Hindi siya si Teo ngayon. Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Humarap siya sa salamin na bintana at tiningnan ang sariling refleksyon. Ang lalaking nakatitig pabalik ay hindi na ang simpleng kargador. Ito ay si Mr. Mateo del Rosario, ang CEO. Isang taong hindi basta-basta maloloko. Isang taong natuto na sa kanyang mga pagkakamali. Kailangan niyang maging professional. Kailangan niyang maging malamig. Ito ay isang business meeting, wala nang iba. Biglang tumunog ang intercom. Sir, Mr. and Mrs. Valencia have arrived. Huminga ng malalim si Teo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit at pagmulat niya, wala nang anumang bakas ng sakit o alaala. Ang kanyang muka ay naging isang blankong maskara ng isang CEO. Let them in! Ang paglalakbay paakyat sa elevator ng Horizon Tower ay parang pag-akyat sa isang bitayan. Bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay nagdaragdag sa bigat na nakadagan sa dibdib ni Ara. Katabi niya si Marco, na abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata at paulit-ulit na pag-iensayo ng kanyang sasabihin sa isip. Ngunit si Ara, wala siyang ibang maramdaman kundi ang malamig na takot at matinding kahihiyan. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa mismong palapag ng opisina ng CEO, isang babaeng nakangiti ng profesional ang sumalubong sa kanila. Mr. and Mrs. Valencia, this way please. Ang bawat hakbang sa malambot na alpombra ay tila isang yabag patungo sa kanyang katapusan. Pagpasok nila sa opisina, literal na napahinto sa paghinga si Ara. Ang silid ay napakalawak, mas malaki pa sa buong sala nila. Ang isang pader ay purong salamin na nagpapakita ng nakakasilaw na tanawin ng buong syudad. Ang mga kasangkapan ay moderno at minimalista. Ang lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan, ng yaman, ng isang mundong napakalayo sa kinagisnan niya at sa mundong dating ibinahagi nila ni Teo. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo si Teo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy at bakal. Nakatingin ito sa kanila. Ang muka ay kalmado at hindi mabasa. Hindi ito tumayo para salubungin sila. Hindi man lang itong ngumiti. Ikinumpas lang nito ang kamay patungo sa dalawang silyang nasa harap ng kanyang mesa. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Ara, iyon ay isang malinaw na mensahe. Siya ang may kontrol dito. Mr. Valencia, Mrs. Valencia, please have a seat. Sabi ni Teo, ang boses ay formal at walang anumang bahid ng pamilyaridad. Ang pagtawag sa kanya ng Mrs. Valencia ay parang isang sampal. Naupo sila. Agad na inilabas ni Marco ang kanyang mga dokumento at nagsimulang magsalita. Ang boses ay puno ng pinilit na kasiglahan. Ipinapaliwanag niya ang tungkol sa kanyang kumpanya, sa kanyang mga proyekto, sa kanyang vision para sa hinaharap. Habang nagsasalita si Marco, hindi mapigilan ni Ara na lihim na pagmasdan si Teo. Nagbago na talaga ito. Ang katawan nito ay mas naging matipuno sa ilalim ng mamahaling suit. May suot itong relos na alam niyang nagkakahalaga ng higit pa sa kanilang sasakyan. Ang paraan ng pag-upo nito, ang paraan ng pagtapik ng kanyang mga daliri sa mesa, lahat ay nagpapakita ng isang lalaking sanay mag-utos, isang lalaking hindi natatakot. Ngunit ang mga mata nito, iyon ang pinakamatinding pagbabago. Ang dating mga matang puno ng init at pagsamba, kapag tumingin sa kanya ay wala na. Napalitan iyon ng isang malamig na tingin, matalas at mapanuri.
Walang init, walang emosyon. Tila tumitingin ito sa kanya na parang isa lamang siyang estranghero. Kaya naniniwala ako na ang pagsasanib puwersa ng Valencia Corp at Horizon Innovations ay magbubunga ng isang napakalakas na partnership. Pagtatapos ni Marco sa kanyang presentasyon, ang mukha ay puno ng pag-asa. Hindi agad sumagot si Theo. Kinuha nito ang proposal na inilatag ni Marco. Binuklat ito ng dahan-dahan. Ang bawat paglipat ng pahina ay nagpapakaba kay Ara. Pagkatapos ng tila, isang walang hanggang katahimikan, ibinaba ni Theo ang mga papel. Tumingin ito ng diretso kay Marco. "Your projections are too optimistic, Mr. Valencia," sabi ni Theo. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. "Based on the current market trends, your target growth is unrealistic. Your cash flow analysis is also weak." Namula ang mukha ni Marco. Halatang hindi niya inaasahan ang direktang pagpuna. Nagkanda utal-utal ito sa pagsagot. Sinusubukang ipagtanggol ang kanyang mga numero. Pero bawat argumento niya ay sinasagot ni Theo ng mas matibay na datos at lohika. Si Ara ay nakaupo lang doon. Tahimik. Gusto na niyang maging invisible. Ang bawat salita ni Theo ay hindi lang patama kay Marco, kundi pati na rin sa kanya. Ito ang lalaking minamaliit niya noon dahil pag-ibig lang ang kayang ibigay. Ngayon, ipinapamukha nito sa kanila na hindi lang pala ito basta kargador. Mas matalino ito, mas mahusay, mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Ang pagkapahiya ni Marco ay halos madama sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Theo. Isang senyales na tapos na ang pag-uusap. "My team will review your proposal," sabi nito sa isang pinal na tono. "We will get back to you." Walang pangako, walang kasiguraduhan. Isa yung formal na pagtataboy. Tumayo na rin sila ni Marco, talunan. Habang naglalakad sila palabas, nauna si Marco ng ilang hakbang. Nang hahawakan na ni Ara ang doorknob para isara ang pinto, narinig niya ang boses ni Theo sa kanyang likuran. Isang boses na mas mahina, para lang sa kanya. "Nakamit mo na ba lahat ng pangarap mo, Ara?" Natigilan si Ara. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanya. Hindi siya lumingon, hindi niya kaya. Nagpatuloy lang siya sa paglabas at isinara ang pinto. Dala-dala ang tanong na yon na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip at puso. Pagkasara pa lang ng pinto ng elevator, nagsimula na ang bagyo. "Walang silbi," sigaw ni Marco. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na espasyo. Sinuntok niya ang metal na pader ng elevator na lumikha ng isang malakas na kalabog na nagpatalon kay Ara. "Para kang estatwa doon, wala ka man lang sinabi. Anong silbi ng pagpunta mo doon kung tatahimik ka lang?" Hindi kumibo si Ara. Nakayuko lang at pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang tanong ni Theo ay paulit-ulit na tumatagos sa kanyang puso. "Nakamit mo na ba lahat ng pangarap mo?" "Ipinahiya mo ako, Ara, sa harap niya." Patuloy ni Marco habang papalabas sila sa parking lot. "Ginawa niya akong parang isang hangal na estudyante." Sa loob ng sasakyan, mas lalong lumala ang lahat. Ang bawat preno, bawat liko, ay sinasabayan ng masasakit na salita mula kay Marco. Ang lahat ng pagkabigo at galit nito sa nangyari sa opisina ay ibinubuhos nito sa kanya. Para kay Marco, siya ang may kasalanan. Siya ang dahilan ng kanilang pagkabigo. Nang makarating sila sa bahay, hindi na natiis ni Ara. Habang si Marco ay nasa itaas at nagkukulong sa kanilang silid, naiwan si Ara sa sala, nakaupo sa dilim, nalulunod sa desperasyon. Wala nang natira sa kanya. Ang paggalang ng lalaking minsan niyang minahal ay nawala. Ang pagmamahal ng lalaking pinakasalan niya ay biglang naglaho, napalitan ng paninisi. Nakakulong siya sa isang sitwasyong siya mismo ang gumawa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may naalala siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone,
Binuksan ang isang luma at halos nakalimutan ng folder. At doon, sa ilalim ng pangalang Theo, nakatago pa rin ang numero nito. Isang numero na ilang taon na niyang hindi tinatawagan. Hindi niya alam kung gumagana pa ba ito, pero wala nang ibang paraan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatype ang mensahe. Binura niya ito ng ilang beses. Anong sasabihin niya? Anong karapatan niyang guluhin pa ito? Pero ang desperasyon ay isang malakas na puwersa. Sa huli, nagpadala siya ng isang simpleng mensahe. Bawat salita ay puno ng bigat ng kanyang pagsisisi. Kailangan kitang makausap, kahit ito na ang huli. Pinindot niya ang send, bago pa man niya mapigilan ang sarili. Pagkatapos ay itinapon niya ang cellphone sa sofa na para bang napapaso. Naghintay siya. Bawat segundo ay parang isang oras. Akala niya ay hindi na ito sasagot. Na binaliwala na nito ang mensahe niya, tulad ng pagbaliwala niya sa puso nito noon. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, umilaw ang screen. Isang salita lang ang sagot. Saan? Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang bahagi ng syudad, malayo sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Nauna siyang dumating. Nang pumasok si Theo, suot ang isang simpleng polo shirt at maong. Halos hindi na naman siya makahinga. Ito ang Theo na kilala niya. Ang Theo na minahal niya. Umupo ito sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Isang tasang kape lang ang namamagitan sa kanila. Ngunit ang distansya ay parang isang karagatan. Sa wakas, si Ara na ang bumasag sa katahimikan. Theo, sorry. Simula niya, basag ang boses. Sorry sa lahat. Tumingin lang si Theo sa kanya. Ang mga mata ay seryoso pa rin, naghihintay. At doon, ibinuhos ni Ara ang lahat. Umiiyak niyang ikinuwento ang tungkol sa walang tigil na panggigipit ng kanyang ina. Ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan. Hindi nakakain ng pag-ibig, Ara. Ang takot sa kahirapan. Ang kanyang kahinaan. Wala akong pinagsisihan sa buhay ko na hihigit pa sa araw na iniwan kita. Sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Akala ko pinipili ko ang isang sigurado at magandang buhay, pero ang totoo, pinili ko ang isang kulungan. At araw-araw, pinagsisisihan ko iyon. Hindi kumibo si Theo, ngunit nakita ni Ara ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng, hindi niya masabi kung ano, awa, pagkaunawa. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay tila nagkaroon ng maliit na lamat. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita ito. Ang pagsisisi ay hindi nababago ang nakaraan, Ara. Ang mga salita ay matigas, ngunit ang tono ay hindi na kasing lamig ng dati. May bakas ng sakit, ng isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Tumayo ito. Kailangan ko nang umalis. Umalis si Theo, naiwan si Ara sa mesa. Umiiyak pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay may kasamang kakaibang pag-asa. Narinig siya nito, at sa ngayon, sapat na iyon. Sa kabilang kalsada, mula sa loob ng isang madilim na sasakyan, may isang pares ng matang nanlilisik sa galit. Pinapanood ni Marco ang lahat. Nakita niya ang pag-iyak ni Ara. Nakita niya ang pag-upo ni Theo sa tapat nito. Nanginginig ang manibela. Sa higpit ng hawak niya, ang kanyang isipan ay puno ng selos at galit. Para sa kanya, hindi iyon isang pag-amin ng pagkakamali. Isa iyong pagtataksil. Naunang umuwi si Marco. Kaya pagpasok ni Ara sa pinto, naghihintay na ito sa sala. Ang mukha nito ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. May inihagis ito sa lamesita sa harap niya, isang sobre. Hindi ko kailangan ng awa niya, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig na parang yelo. At lalong hindi ko kailangan ng pagtataksil mo.
Marco, hindi. Tumahimik ka. Putol nito. May isang paraan pa para makuha ang gusto natin. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Ara at ang nakita niya roon ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang kailangan ko ay gamitin mo kung anuman ang nararamdaman niya para sa'yo. Gawin mo ang lahat ng kailangan. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong bangungot para kay Ara. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya hindi ng pag-asa, kundi ng malamig na mga utos mula kay Marco. Ang mga salita nito ay isang script na kailangan niyang kabisaduhin, isang papel na kailangan niyang gampanan. Wala na ang pag-amin mula sa puso. Napalitan na ito ng isang desperado at pekeng pag-arte. Sa ilalim ng matinding panggigipit, muli niyang sinubukang tawagan si Theo, ngunit hindi na nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Ang kanyang mga text ay hindi na rin nito binabasa. Ang pader na yelo sa pagitan nila, na minsan niyang inakalang nagkaroon ng lamat, ay mas lalo pang tumibay at naging mas mataas. Puntahan mo siya sa opisina. Utos ni Marco isang umaga. Ang pasensya nito ay ubos na. Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo siya nakakausap. Kaya heto si Ara, nakatayo sa lobby ng Horizon Tower, pakiramdam ay mas maliit pa kaysa sa isang langgam. Wala siyang appointment. Wala siyang karapatang umakyat. Ang tanging magagawa niya ay maghintay. Naghintay siya ng ilang oras, tinitiis ang mga mapanuring tingin ng mga gwardiya at empleyado. Para siyang isang pulubi na nagmamakaawa sa labas ng isang palasyo. Nang bandang hapon na, sa wakas ay nakita niya si Theo na bumababa. Kasama ang ilang mga executive. Hinarang niya ito. Theo, sandali! Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Huminto si Theo. Ang mga kasama nito ay nagpatuloy sa paglalakad, nag-iwan ng isang espasyo ng tensyon sa kanilang paligid. Ang mukha ni Theo ay blangko, ngunit may bakas ng inis sa mga mata nito. Mrs. Valencia, I'm busy, sabi nito, malamig. Kailangan lang kita makausap, kahit 5 minuto lang. Pakiusap ni Ara. Sinunod niya ang script ni Marco, ipinikit niya ang kanyang mga mata at humugot ng lakas mula sa kawalan. Theo, patawarin mo ako sa lahat, sabi niya. Sinisikap na gawing puno ng emosyon ang kanyang boses. Palagi pa rin kitang naiisip kung mayroon lang akong magagawa para ibalik ang dati. Inabot niya ang kamay nito. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat para sa atin. Ngunit ang reaksyon ni Theo ay hindi ang inaasahan niya. Hindi ito naantig, hindi ito nagpakita ng awa. Sa halip, isang nakakakilabot na pagbabago ang nakita niya sa mga mata nito. Ang anumang bakas ng sakit o alala na nakita niya sa coffee shop ay ganap na naglaho. Napalitan iyon ng isang matigas at nagyayelong pagkadismaya. Marahan ngunit mariin nitong inalis ang kanyang kamay. Tama na ang pag-arte, Mrs. Valencia, sabi ni Theo. Ang bawat salita ay parang patalim. Noong una, halos naniwala ako na nagsisisi ka talaga. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at sa tingin na yon, naramdaman ni Ara na siya ay hinuhubaran hanggang sa kanyang kaluluwa. Inilalantad ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Nakita ko na ang sapat, malamig na sabi ni Theo. Hindi ko alam kung ano ang problema ng asawa mo, pero huwag ninyo akong idamay sa desperasyon ninyo. Tumalikod ito para umalis. Theo, sandali. Desperadong sigaw ni Ara. Ang kumpanya ni Marco. Huminto si Theo, ngunit hindi ito lumingon. Tungkol sa kumpanya niya, sabi nito, ang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Sabihin mo sa asawa mo na huwag nang umasa. Nakipag-usap na ako sa pinakamalaking kakumpetensya niya. I think I'll invest there instead. At sa mga salitang iyon, naglakad na ito palayo. Iniwan si Arang nakatayo sa gitna ng lobby, durog at talunan. Ang huling pag-asa
ay opisyal nang namatay. Ang biyahe pauwi ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay niya. Bawat metro na tinatakbo ng taxi ay isang metro papalapit sa kanyang berdugo. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng amoy ng alak. Nakaupo si Marco sa sala, sa gitna ng kadiliman, na may isang bote ng whiskey sa tabi niya. Nang makita siya nito, tumayo ito. Ang mga mata ay namumula sa galit at kalasingan. "O ano?" tanong nito. Ang dila ay nabubulol. "Nakuha mo ba? O bigo ka na naman?" Umiling si Ara, hindi makapagsalita. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Ang pag-iling na iyon ang naging mitya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napahawak si Ara sa kanyang mukha, gulat at nasasaktan. Walang silbi. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marco sa buong bahay. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang buhay na ito. Pero ni isang bagay na hiniling ko sa iyo, hindi mo magawa." Itinuro siya nito. Ang daliri ay nanginginig sa galit. "Sinira mo ang lahat, ang kumpanya ko, ang buhay ko. Kasalanan mo to. Kasalanan mo ang lahat." Nakatayo lang si Ara doon, habang ang masasakit na salita ay paulit-ulit na tumatama sa kanya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang malaki at marangyang bahay, sa tabi ng lalaking ipinagpalit niya sa lahat, naramdaman ni Ara ang isang nakakabinging katotohanan. Hindi lang niya nawala ang respeto ni Teo. Hindi lang niya nawala ang kanyang kasal. Nawala niya ang lahat. Ang dignidad, ang pag-asa, ang sarili. Wala nang natira. Pete. Ang sakit ng sampal ni Marco ay matagal na wala. Ngunit ang sakit ng kanyang mga salita ay nanatiling nakatatak sa bawat sulok ng isipan ni Ara. Ginugol niya ang buong gabi na nakaupo sa sahig ng kanilang banyo. Nakasandal sa malamig na pader, yakap-yakap ang sarili. Ang bahay na minsan niyang itinuring na simbolo ng tagumpay ay isa na ngayong malaki at malamig na bilangguan. Nang mag-umaga, tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nangangalay, ang kanyang katawan ay pagod. Naglakad siya patungo sa salamin at doon, tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik. Ang kanyang mata ay namamaga. Sa magdamag na pag-iyak, may bahagyang pamumula pa rin sa kanyang pisngi. Ang mamahaling bestida na suot niya kagabi ay lukot na. Mukha siyang talunan, mukha siyang wasak. Ngunit habang tinititigan niya ang sariling refleksyon, may iba siyang nakita sa ilalim ng lahat ng iyon. Isang bagay na matagal nang nawala. Isang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito pag-asa, hindi rin ito saya. Ito ay determinasyon. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan ni Ara ang isang simpleng katotohanan. Wala na siyang pakialam. Wala na siyang pakialam sa kumpanya ni Marco. Wala na siyang pakialam sa bahay na ito, sa mga sasakyan, sa mga alahas. Lahat ng iyon ay mga bagay lang na nagkukulong sa kanya. Kagabi, inakala niyang nawala na sa kanya ang lahat. Ngayon, napagtanto niya na kapag wala ka nang pwedeng mawala, doon ka lang nagiging tunay na malaya. Hindi na siya takot. Ano pa ba ang katatakutan niya? Ang sigawan ni Marco? Ang pagkamuhi ni Teo? Naranasan na niya ang pinakamasahol at nakaligtas siya. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito para kay Marco. Hindi ito para kay Teo. Ito ay para sa sarili niya. Para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Pumasok siya sa walk-in closet. Nilagpasan ang hanay ng mga mamahaling damit na pinili ni Marco at kinuha ang pinakasimpleng blusa at pantalon na nakita niya. Naligo siya. Hinayaan ng tubig na hugasan, hindi lang ang dumi, kundi pati na rin ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Hindi siya nag-ayos. Hindi siya naglagay ng kolorete para itago ang pamamaga ng kanyang mga mata. Ito siya. Pagod, nasaktan, ngunit buo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-type siya ng isang mensahe para kay Teo. Ang mga daliri ay hindi na nanginginig. Hindi ako hihingi ng kahit ano.
Gusto ko lang marinig mo ang katotohanan. Ang katotohanan ko sa pagkakataong ito. Hindi na niya hinintay ang sagot. Lumabas siya ng kwarto, dumaan sa sala, kung saan natutulog si Marco sa sofa sa gitna ng mga bote ng alak, at lumabas ng bahay. Naglakad siya palabas ng subdivision at sumakay ng taxi. Bawat metro na papalayo sa bahay na yon ay parang isang metrong paglaya. Pagdating niya sa lobby ng Horizon Tower, ang lahat ay pamilyar. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na siya. Naglakad siya ng diretso sa reception desk kung saan nakaupo ang parehong sekretarya na nakilala niya noon. "Good morning, ma'am." Bati nito. Halatang nakikilala siya. "Good morning," sagot ni Ara. Ang boses ay kalmado at matatag. "Nandito ako para kay Mr. Del Rosario." "Do you have an appointment, ma'am?" "Wala," diretsong sagot ni Ara. "Pero pakisabi sa kanya, nandito si Alena Reyes." Huminto siya saglit, binibigyan diin ang bawat salita. Si Alena Reyes lang. Nakita ni Ara ang pag-aalinlangan sa mukha ng sekretarya, ngunit meron sa kanyang tindig at pananalita na nag-utos ng respeto. Tumango ang sekretarya at kinausap ang isang tao sa intercom. Naghintay si Ara, hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng lobby, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa elevator. Alam niyang pinapanood siya ni Theo sa mga security camera. Hayaan mo siya. Wala na siyang itinatago. Pagkalipas ng ilang minuto, na tila isang kawalang hanggan, bumalik ang sekretarya. "Sumunod po kayo sa akin, ma'am." Tahimik siyang sumunod. Ang pamilyar na daan patungo sa opisina ng CEO. Ang bawat hakbang ay isang pagpapatunay ng kanyang desisyon. Nang huminto sila sa tapat ng malaking pinto, bumukas ito. Nakatayo doon si Theo. Hindi sa likod ng kanyang mesa, kundi sa mismong pintuan na parang isang bantay. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, walang galit, walang awa, walang anuman. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ay nagsalita ito, ang boses ay kasing lamig at kasing tigas ng bakal. "You have 5 minutes, 5 minuto." Iyon lang ang ibinigay ni Theo sa kanya, ngunit habang nakatayo si Ara, sa harap niya, sa loob ng kanyang opisina, may kung anong nagbago. Hindi ito ang babaeng desperadang kumapit sa kanya sa lobby. Hindi rin ito ang asawa ng isang negosyanteng nagmamakaawa para sa isang kontrata. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay si Alena Reyes. Pagod, nasasaktan, pero sa wakas totoo. Pinaupo niya ito habang siya ay nanatili sa likod ng kanyang mesa. Isang harang, isang paalala ng distansya sa pagitan nila. Handa na siyang marinig ang isa na namang pag-arte. Ngunit nagsimulang magsalita si Ara, at ang bawat salita ay hindi isang linya mula sa isang script. Ang bawat salita ay isang bubog na tila galing sa isang durog na puso. Hindi ito nagdahilan, hindi ito nanisi. Inamin niya ang lahat. "Ang mga sinabi ko sa lobby, hindi iyon galing sa akin." Simula niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Mga salita yon ni Marco. Isang script na pinilit niyang isaulo ko, at sa takot ko, sinunod ko. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ni Theo ang parehong kaluluwa na minsan niyang minahal. "Alam kong nasaktan kita. Alam kong dinismaya kita." Patuloy niya, at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Pero ang pinakamalaking pagkakamali ko ay hindi ang piliin siya, kundi ang hindi pagkakaroon ng lakas ng loob na piliin ka. Naging duwag ako, Theo. Hinayaan kong diktahan ng takot at ng ibang tao ang buhay ko. At ang buhay na ipinagpalit ko para sa'yo, isa pala itong hawla. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang pader na yelo na ilang taon niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Nagsimulang magkaroon ng lamat.
Bawat salita ni Ara ay isang malakas na pagyanig. Nakita niya ang hilaw na sakit sa mga mata nito. Narinig niya ang katotohanan sa nanginginig nitong boses. Ang babaeng ito ay hindi umaarte. Ang babaeng ito ay nagpapalaya ng sarili. Nagsisimula pa lang siyang magproseso ng lahat ng blag. Bumukasan ang pinto ng malakas. Pumasok si Marco na parang isang bagyo. Ang mukha ay namumula sa galit. Ara, anong kalokohan to? Sigaw nito, hindi man lang pinansin si Theo. Ang tingin nito ay nakapako kay Ara. Tumigil ka na sa pagpapahiya sa sarili mo. Halika na, umuwi na tayo. Hinawakan nito si Ara sa braso para hilahin patayo, ngunit mabilis na umiwas si Ara. Ang takot sa mga mata ni Ara ng sandaling iyon ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Theo dati. At sa isang iglap, nagbago ang lahat sa isipan ni Theo. Naiintindihan na niya. Tumingin si Marco kay Theo, ang mga mata ay nanlilisik. Mr. Del Rosario, pasensya na sa abala. Masyado lang emosyonal ang asawa ko. Pagkatapos ay itinuro nito si Ara. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Huwag kang maniwala dyan. Magaling lang talaga siyang umarte. Gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Iyon na yon, ang huling piraso ng puzzle. Ang mga salita ni Marco na akala niya ay paninira kay Ara, ang siya mismong nagpatunay sa lahat ng sinabi nito. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang nag-aalalang asawa. Isa siyang amo, isang mga abuso, lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pait na tinago ni Theo sa loob ng maraming taon ay biglang nagkaroon ng malinaw na target. At hindi ito si Ara. Dahan-dahang tumayo si Theo mula sa kanyang upuan. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Marco. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo ng impyerno. Security, sabi niya sa intercom. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Mr. Valencia, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. I believe this meeting is over. Ano? Teka lang, get out of my office, sabi ni Theo. Lumipat sa wikang mas nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Now, bago pa man makasagot si Marco, dumating na ang dalawang gwardiya. Walang nagawa si Marco kundi magpumiglas habang hinihila siya palabas, nag-iiwan ng mga sigaw at pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Ara. Tandaan mo yan. Nang sumara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa malawak na opisina. Naiwan silang dalawa ni Ara. Nakayuko ito, nanginginig ang mga balikat dahil sa walang tunog na pag-iyak. Wala na ang pader na yelo. Ang natira na lang ay ang dalawang taong winasak ng mga maling desisyon at mapapait na katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng nakaraan ay unti-unting napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Para kay Elena Reyes, ang katahimikang yon ay may amoy ng bagong lutong tinapay. Wala na siya sa malaki at malamig na bahay sa isang eksklusibong subdivision. Wala na rin ang apelyidong Valencia sa dulo ng kanyang pangalan. Ang proseso ng diborsyo ay mabilis, lalo na nang malugi at tuluyang magsara ang kumpanya ni Marco. Ngayon, nakatira na si Ara sa isang maliit at malinis na apartment sa Quezon City. Ang tanging karangyaan sa kanyang apartment ay ang isang industrial-grade oven na nabili niya mula sa kanyang naipon. Dito niya sinimulan ang kanyang maliit na online pastry shop, ang Alaara. Sa una, mga kaibigan at kamag-anak lang ang umu-order. Ngunit dahil sa sarap ng kanyang mga gawa, lalo na ang kanyang best-selling na cheesecake, kumalat ang balita. Ngayon, halos hindi na niya kinakaya ang dami ng mga order. Hindi na siya mayaman. Ang kanyang mga kamay, na dati pinalamutian ng mga diamante, ngayon ay may mga peklat na ng paso mula sa oven at kalyo, mula sa pagmamasa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, siya ay tunay na masaya.
Bawat cake na kanyang ginagawa ay isang piraso ng kaligayahan na kanyang nilikha, hindi isang bagay na ibinigay sa kanya. Isang hapon, habang abala siya sa pagdekorasyon ng isang custom na cake, may kumatok sa kanyang pinto. "Delivery po!" Sigaw ng isang boses. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang delivery. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at binuksan ang pinto. At doon, natigilan siya. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaki. Suot ang uniforme ng isang sikat na delivery service. Ngunit ang mukha sa ilalim ng helmet na hawak nito ay hindi isang ordinaryong delivery boy. Si Theo. Mas payat ito ng kaunti at ang kanyang buhok ay mas maikli. Wala ang mamahaling suit at ang anyo ng isang makapangyarihang CEO. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong sa ilalim ng kanyang delivery jacket. "May nagpadala po ng paborito niyong cheesecake," sabi ni Theo. Isang maliit at nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas nito ang isang kahon na may logo ng alaara. Hindi makapagsalita si Ara. Ang tanging nagawa niya ay tumawa. Isang tunay at masayang tawa. "Seryoso ka ba? Isang CEO na nagde-deliver?" Ngumiti rin si Theo. Ang nangiting matagal na niyang hinahanap-hanap. Ang nangiting totoo. "Nag-file ako ng leave. Gusto kong subukan ang ibang career path." Inimbitahan siya ni Ara na pumasok. Ang kanyang maliit na apartment ay biglang napuno ng isang presensyang matagal nang nawala. Umupo sila sa kanyang maliit na mesa sa kusina. Walang tensyon, walang pader na yelo, tanging isang komportableng katahimikan. "Hindi ko tinulungan ang kumpanya ni Marco." Pag-amin ni Theo, bumasag sa katahimikan. Iyon ay isang business decision, walang personalan. Tumingin ito sa kanya. "Pero ang pagpunta ko dito ngayon, ito ay isang personal na desisyon." "Theo, alam ko marami tayong kailangang ayusin," sabi ni Theo. "Maraming sugat na kailangang maghilom. Hindi ito magiging madali. At hindi ko alam kung saan ito pupunta." Inabot nito ang kanyang kamay mula sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay, na dati magaspang, ay malambot na ngayon. Ang mga kamay ni Ara naman, na dati makinis, ay magaspang na. Nagkapalit sila, ngunit sa wakas ay nagpantay. Pero naniniwala ako na lahat ng tao ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon, Ara. At kung papayag ka, gusto kong subukan ulit. Tumingin si Ara sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Theo. Ang mga matang puno na ulit ng init, ng pag-asa at ng pagmamahal na minsan niyang sinayang. Isang ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagmumula sa isang pusong pagod na, nasaktan, ngunit sa wakas ay buo na ulit at handang umibig muli. Hindi niya sinagot ito ng salita. Ang kanyang nangiti at ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay nito ang naging sagot. Sa gitna ng amoy ng asukal at pag-asa, sa loob ng isang maliit na apartment na puno ng mga pangarap, isang bagong simula, ang tahimik na nagsimula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pagsisisi at pangalawang pagkakataon ni Ara at Theo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, tila naging totoo sa aking isipan, sina Ara at Theo. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagkakamali, at bawat munting pag-asa na kanilang pinagdaanan. Ito ay isang paalala para sa ating lahat na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at minsan, sa ating pagnanais na magkaroon ng isang siguradong kinabukasan, nakakalimutan natin ang tunay na halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera, ang katapatan, pagtitiwala, at tunay na pagmamahal. Ang kwento ni Ara at Theo ay isang patunay na hindi pa huli ang lahat
para itama ang isang pagkakamali. Ito ay isang mensahe ng pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Ano ang pinakapumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba at ating pag-usapan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento na aantig sa ating mga damdamin. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.